Miss ko na siya. Sumama na kayo sa akin sa kabilang buhay. Tito Arman! Si Tito Arman! Santa, Santita. Isang magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Kwentong Takip Silim. Especially to Sir Wilmore. Ever since my friend recommended me this channel, hindi ko na po napigilang mahook sa napakaganda at interesting stories nyo rito. My name is Catherine, but you can call me Kath. I'm 25 years old at kasalukuyan pong nagtatrabaho bilang marketing executive sa isang company dito sa Manila. Anyway, ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari mga 12 years ago na ang nakararaan. Taong 2011. Noong first year high school student pa lang ako. Roel, I miss you so much. Please, bumalik ka na sa akin. Mom, tahan na po. Halika na, uuwi na tayo. Tumayo na po kayo dyan sa puntod ni Daddy. Ayan na po ang ulan, no? No, Catherine, please. Hayaan mo muna kami ng Daddy mo. Miss ko na siya eh. Dito na lang muna ako. Sige na, sumama ka muna sa mga lola mo. Mommy, please. Magkakasakit ka po sa ginagawa niyo eh. Nandito na po si Tito Armando. Ihahatid niya daw po tayo pa uwi. Anak, ayoko nga, diba? Ang kulit mo naman eh. Hayaan mo na muna ako magluksa. Miss ko ng Daddy mo. Mommy, ano ba? Para ka namang bata eh. Sinabi lang ang uulan, diba? Gusto mo bang magkasakit? Sana nga gano'n na lang, Catherine. Sana magkasakit na lang ako para magsama na kami ng Daddy mo. Hindi ko na kayang mabuhay ng mag-isa. Miss ko na siya. Mommy, it's been 3 years. 3 taon na wala si Daddy. Pero kung makaasta ka, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Wala ka nang magagawa. We all have to move on. Pero paano namin magagawa yun kung ganyan ka? Ang selfish mo. Sa tingin mo ba ikaw lang nalulungkot at nasasaktan sa pagkawala ni Daddy? Ako rin naman si Lola. Pero bakit kung makaasta ka parang ikaw lang nawalan? Apo, tama na yan. Malungkot lang ang mami mo. No, Lola. Nakakasawa na po eh. Ginawa na natin ang lahat. Ipina-therapy na siya, inaliw. You even agreed po na ligawan na siya ni Tito Arman. Para lang ma-divert ang attention niya. Pero lahat ng yun parang wala lang kay Mommy. At alam niyo po ba kung ano nararamdaman ko? Ever since Dad passed away, feeling ko po na wala na rin ako ng nanay. Kasi puro sarili nilang iniisip niya. Si Tito Armand na nga lang po ang meron ako eh.
Pero sa ginagawa ni Mommy, baka pati siya mawala na rin sa akin. Kath, tama na yan. Hindi yun mangyayari, okay? Nandito lang ako. Hindi ko kayo susukuan ng mami mo. Thank you, Tito Arman. But I think you deserve someone better. Kung ayaw po ni Mommy sa'yo, you're free to move on and find someone else. Hindi mo naman po kami cargo eh. May sarili ka pang buhay. Hayaan na po natin yang si Mommy sa buhay niya. Kung gusto niyang magpakamatay, edi go. Wala rin naman magbabago. Childhood sweetheart po sina Mommy Debbie at Daddy Ruel. They are the epitome of a perfect relationship and a perfect parents for me. Pero lahat po yun nagbago. Mula nang mawala sa amin si Daddy dahil sa sakit na lung cancer. Namatay po siya noong 2008. At simula noon ay parang nawala na rin po sa akin si Mommy. Nahulog po siya sa sobrang depression na kahit anong gawin namin noon para tulungan siya ay parang baliwala. 13 years old lang ako noon, pero para bang napilitan akong mag-mature agad dahil kailangan kong alagaan ang mami ko na ng mga panahong yon ay makailang ulit nang nagtangkang magpatiwakal. I was homeschooled para may kasama pa rin si Mami 24/7. Ni hindi ako makalabas ng bahay dahil sa takot. Na konting malingat lang ako ay mawala na rin sa akin ng tuluyan si Mami. Kaya nga po, ganun na lang din ang tuwa ko nang mag-decide si Tito Armand, ang best friend ng daddy ko, naligawan si Mami. Kahit nga po ang sariling nanay ni Daddy na si Lola Pilar ay pumayag sa gustong gawin ni Tito Armand para lang tulungan maka-move on si Mami. Pero lahat po ng efforts namin ay wala pa ring epekto. Si Daddy pa rin talaga ang hinahanap ni Mami. At dahil doon, ay unti-unting lumayo ang loob ko sa kanya. Pero, pagkatapos po ng naging sagutan namin ni Mami noong 3rd year death anniversary ng Daddy ko, nagtaka po kaming lahat dahil bigla na lang may nagbago. That day, nagkulong lang po siya at hindi lumabas ng kwarto buong araw. Pero kinabukasan, nagulat na lang ako nang magising sa napakabangong amoy ng putahing niluluto sa kusina namin. Oh, Catherine! Anak, gising ka na pala. Maupo ka na dyan at malapit nang maluto itong fried rice. Favorite breakfast mo to, di ba? Nagluto ka, Mommy? Anong oras na ba? Kanina ka pa ba gising? 8:30 na, anak. Masarap bang tulog mo? What? Bakit hindi niyo ko ginising para ako na lang nagluto? I'm sorry, hindi po yata tumunog yung alarm ko.
Tumunog anak. Actually, in-off ko lang kasi ang sarap ng tulog mo eh. Tsaka, gumising talaga ako ng maaga ngayon para may pagluto kita ng breakfast. You know, katulad ng dati. Gusto kong bumawi sa'yo, anak. I'm very sorry sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo. Tama ka. Naging selfish ako. Hindi ko inisip kung ano na bang nararamdaman mo. Sana anak, hayaan mo kong bumawi. Pwede ba yun? Ano nangyari, Mommy? Bakit bigla mong inisip na gawin to? Kinakabahan kasi ako eh. Baka after this, may gawin ka na namang masama. Don't worry, anak. Hindi ko na ulit itatry na sumunod sa daddy mo. Alam kong kailangan kong tanggapin na wala na siya kahit na nahihirapan pa ako ngayon. Actually, kagabi, may nasalihan akong isang religious group online. Marami akong nakausap doon na halos katulad ko ng pinagdadaanan, anak. Ini-invite nga nila ako na magpunta sa prayer meeting nila mamaya. Diyan lang naman sa malapit. Pinag-iisipan ko kung pupunta ba ako. Ayaw kasi kitang iwanan dito ng mag-isa eh. Mommy, pumunta ka. Kung makakatulong sa'yo, why not? Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya sa wakas. Tinutulungan mo na sarili mo. Kaya go. Okay lang ako rito, Mommy. Mag-movie marathon na lang ako. Tama ang anak mo. You should go, Deb. Tito Armand! Buti naman at dumalaw ka. Tamang-tama, sa'yo na lang ako magpapahatid, ha? Aba, no problem, madam. Sasama natin si Kath. Para pagkatid namin sa'yo, kakain na lang kaming dalawa sa labas. Kaya boto ko sa'yo, Tito eh. Bihis na tayo, Mom. Baka magbago pa isip ni Tito. Yun na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ko mula nang mawala si Daddy, Sir Wilmore. Sa buong buwan na yon, bumuo kami ni na Mami at Tito Armand ng magandang memories na magkakasama. Habang regular pa rin umaattend si Mami sa mga prayer meetings nila ng mga bagong kaibigang kakilala niya sa religious group na yon. Talagang naging malapit si Mami sa kanilang lahat, especially sa isa sa mga new members nilang tawagin na lang po natin sa pangalang Jenny. Si Mami po kasi ang nag-a-assist kay Jenny tungkol sa lahat ng kailangan itong malaman sa group nila. Kaya naging malapit talaga sila sa isa't isa. Hanggang isang araw. Catherine, anak! We're home! Oh, Mom. May kasama ka po palang bisita. Hindi mo sinabi sa amin ni Tito Armand na kapag handa man lang po sana kami ng snacks. Hindi na kailangan. Salamat. Masyado na nga akong abala sa inyo eh. Nakakahiya. Wait, bakit may dala po siyang maleta at bags, Mommy? Yun na nga ang sasabihin ko sa'yo, anak eh. Dito muna kasi sana tutuloy si Jenny. Pansamantala lang. Kasi napalaya siya dun sa nirerentahan niyang apartment. Nagamit niya kasi yung pera niya para sa pampagamot ng nanay niyang may sakit. Okay lang naman sa'yo, anak. 'Di ba?
Okay. Welcome po sa bahay namin, Ate Jenny. Deb. Usap muna tayo saglit. Sige, upo ka muna dyan, Jenny. Oh, ano ba yung sasabihin mo, Armand? Deb, hindi naman sa nakikialam ako, ha? But are you sure about this? Di ba sabi mo sa akin, new member niyo lang si Jenny? Sigurado ka bang magiging safe kayo sa kanya? Lalo na si Catherine. Oh, wow. Sandali. Sandali. Ang dami mo namang tanong agad, Armand. Ano ka ba? Huwag kang ang OA dyan. Mabait yang si Jenny. Concern lang naman ako, lalo sa safety niyo ni Catherine. Bago mo pa lang kasi nakilala yang si Jenny. Mahirap magtiwala agad. Baka gusto mong pag-isipan mo unang mabuti. Teka nga. Pinagbabawalan mo ba ako? Hindi naman, Deb. Ang sinasabi ko lang... Pwes, huwag kang masyadong maraming sinasabi dyan. Hindi porke hinahayaan kong maging malapit ka sa amin ng anak ko, ibig sabihin nun, pwede mo na kaming pakialaman. Lalo na ako. Sa mga nagiging desisyon ko. We're not even lovers. Manliligaw lang kita. Mommy? Tito Armand? Nag-aaway po ba kayo? Kat, no. Hindi kami nag-aaway ng mami mo. May tinuturo lang siyang daan sa akin. May pupuntahan kasi ako eh. Debbie, una na muna ako ha. Hayaan mo. Tatandaan ko yung instructions mo. Bye, Tito Armand. See you again tomorrow. But after that day, Sir Wilmore, hindi naman na ulit dumalaw sa amin si Tito Armand. Siguro, mga 2 linggo rin. Kaya nga po, alam ko na may pinagtatalunan talaga sila Mami ng araw na dalhin ni Mami si Jenny sa bahay namin. Sabi ko nga po sa inyo, mature ako kaysa sa edad ko, kaya hindi nila pwedeng itago yun sa akin. But speaking of Jenny, ayos naman po siya nung una, Sir Wilmore. Mahinhin, tahimik, parang hindi makapasag pinggan. Parang nga po siyang sante. Napakabait din niya kasi sa akin at kulang na lang po ay pagsilbihan niya kami ni Mami. Kahit na ilang beses na naming sinabi sa kanya na hindi niya naman yon kailangang gawin. Dahil po doon ay lalo silang naging close ng Mami ko. A little too close actually. At dun po ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba tungkol kay Jenny. Ate Jenny? Bakit mo po suot yung damit ni Daddy? Ay, anak. Ipinahiram ko yan sa kanya. Naubusan na kasi siya ng mga bestida dahil hindi kami nakakapagpa-laundry this week. Nakalimutan kasi namin eh. Isa pa, hindi naman siya comfortable sa mga damit ko. Puro sexy kasi. Kaya haya na muna ang pinasuot ko sa kanya. Ganun po ba? Anyway, alam niyo po ba kung kailan pupunta si Tito Armand, Mommy? Parang hindi na po kasi siya dumadalaw eh. Baka naman may iba nang nililigawan yun. Ay, mga lalaki talaga. Mabuti na lang, hindi ganun si Ruel, ano, Bi? Nako, sinabi mo pa. Kaya nga hirap na hirap akong mag-move on sa asawa ko eh. Mabuti na lang talaga. Nandyan ka, Jenny.
Napataas ang kilay ko sa narinig kong pag-uusap ni na Mami at Jenny noon na Sir Wilmore. Hindi ko po talaga nagustuhan ang tono ng pananalita ni Jenny tungkol kay Tito Armand. Isa pa, kung makapagsalita po siya, ay parang kilalang kilala niya ang daddy ko. Ang malala pa doon, hindi na rin nakaligtas sa pandinig ko ang pagtawag niya kay Mami ng Be. Samantalang endearment ng daddy ko kay Mami. Wait, alam ko pong walang ibang nililigawan si Tito Armand kundi si Mommy. At Mom, bakit pumapayag ang tawagin kanya sa endearment sa'yo ni Daddy? Ano ka ba, anak? Nickname lang naman yun. Debbie, hayaan mo na. Pasensya ka na, Catherine, ha? Nagbibiro lang naman ako. Hindi na mauulit. Idinaan ni Jenny sa bait-baitan ang pag-uusap namin yon. Pero hindi ko po alam kung bakit simula noon ay nag-iba na talaga ang tingin ko sa kanya. Sa tuwing makikita ko siyang nakabuntot kay Mami, ay naaalibadbaran ako, lalo na sa paraan ng mga titig niya. Lalo pa nga po akong nainis dahil hindi lang iisang beses na nakita ko siyang ginagamit yung mga gamit ng daddy ko. Idagdag pa na halos araw-araw yata ay ibinibring up niya ang topic tungkol kay daddy. Para bang lagi niyang ipinaaalala sa amin ang daddy ko sa hindi malamang dahilan. Napapansin ko rin po na parang nagbabago ang mga kilos niya. Kung dati ay para siyang santa na hindi makabasag pinggan sa sobrang hinhin, ngayon naman ay para siyang lalaking kumilos. Hindi lang parang lalaki. Actually, minsan po para na siyang si Daddy. Sobrang uncomfortable na ako sa kanya noon, lalong-lalo na sa closeness nila ni Mami. Hanggang isang gabi, nagising na lang po ako nang marinig kong umiiyak si Mami sa kwarto niya. Paano natin ipapaliwanag sa anak natin na bumalik ka na, Ruel? Sa tingin mo ba, matatanggap niya na nasa katauhan ka na ngayon ni Jenny? Hindi ko alam ang gagawin ko. Nanlaki po ang mga mata ko. Nang yun ang marinig ko nang itapat ko ang tenga ko sa pintuan ng kwarto ni Mami. Talagang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig sabihin ni Mami na bumalik na si Daddy sa katauhan ni Jenny? Maiintindihan niya rin ang lahat, B. Hintayin lang natin dumating ang araw na yun. O di kaya, kumbinsihin mo siyang magsama-sama na tayo sa kabilang buhay.
Hindi ko mapigilang mapasinghap nang bigla po akong makarinig ng boses ng lalaki sa loob ng kwarto ni Mami, Sir Wilmore. Hindi po ako pwedeng magkamali. Boses ng daddy ko ang narinig ko. Kaya hindi po ako nakatiis noon. Binuksan ko bigla yung pintuan ng kwarto ni Mami. At nakita kong nakatayo si Jenny sa harap niya, habang si Mami naman ay nakaluhod at umiiyak habang napapalibutan silang dalawa ng mga nakasinding kandila. Anong ibig sabihin nito, Mommy? Sino yung kasama niyang lalaki? Catherine, anak ko, narinig mo lahat? Oo, Mommy. Narinig ko lahat ng kabaliwan niyo ng babaeng yan. Kaya sabihin niyo na sa akin kung nasaan yung lalaking naririnig ko nagsasalita rito. Bakit kaboses niya si Daddy? Catherine, anak ko. Ako ito. Ako ito ang daddy mo. Jenny? Anong sinasabi mo? Bakit boses lalaki ka? Anong nangyayari dito? Catherine, anak, bumalik na sa atin ang daddy mo. Tinawag ni Jenny ang kaluluwa niya at ngayon, bumalik na sa atin si Ruel sa pamamagitan ng pagsabi niya kay Jenny. Ha? Ano? Baliw ka na, Mommy. Baliw kayong dalawa. Catherine, huwag mong kausapin ng ganyan ng mami mo. Halika na rito kay daddy. Yakapin mo ako. Sumama na kayo sa akin sa kabilang buhay at doon na tayo magsama-samang tatlo. Daddy? Oo, Catherine, anak ko. Ako nga ito ang Daddy Ruel mo. Halika na. Sumama na kayo sa akin ng mami mo. Ito ang lupit. Itali niyong dalawa sa leeg niyo. No, hindi. Hindi ikaw ang daddy ko. Demonyo ka! Princess ang tawag sa akin ng daddy ko dahil ako ang prinsesa niya. Tinatawag niya lang akong Catherine pag galit siya sa akin. Ano? Bakit ka natigilan, Jenny? Hindi siguro nabanggit sa'yo ng mami ko ang tungkol doon, ano? Nakaligtaan niyang sabihin ang mga detalye tungkol sa akin, kaya puro sa kanila lang ni daddy ang alam mo. Huwag kang maniwala sa kanya, Abby. Ako to, si Ruel. Ako ang asawa mo. Halika na, sumama na kayo sa akin. Ang boses mo, iba na ulit ang boses mo. B, huwag kang maniwala sa anak mo. Ako to. Tayo na lang ang magsama. Iwanan na lang natin siya. Etong lubid, itali mo sa leeg mo. Tigilan mo ang mami ko. Baliw ka! Sino ka ba? Bakit mo ginagawa sa amin to? Maniwala kayo sa akin. Kailangan nyo maniwala sa akin. Ang sabi nila, kailangan ko raw mag-alay ng 2 buhay ng mga taong nangungulila kagaya ko para maibalik sa akin ang buhay ng sarili kong asawa. Heto lang, lubid. Sumama na kayo sa kanila para bumalik na sa akin ang asawa ko. Parang awa nyo na. Baliw ka na, Jenny. Sinong silang sinasabi mo? Lumayas ka rito sa bahay namin. Sila, Catherine. Yung mga boses sa utak ko, yung mga demonyo. Ibabalik daw nila sa akin ang asawa ko kapag nakapag-alay na ako ng 2 buhay sa kanila. 2 nangungulilang kaluluwa. Katulad ko. Kaya halika na. Magbigti ka, Catherine. Kayo ng mami mo. Bitawan mo ko, Jenny. Baliw ka. Bitawan mo ko. Mami, tulong. Demonita ka. Niloko mo ko. Pinaniwala mo ko sa mga kasinungalingan mo. Bitiwan mo ang anak mo. Sino yung dumadating? Sino yun? Tito Arman! Si Tito Arman! Tulong!
Bago pa po makarating si Tito Arman sa second floor ng bahay namin noon, nakatalo na si Jenny sa bintana ng kwarto ni Mami. Mabuti na lang po, Sir Wilmore, at nagawa kong tawagan si Tito Arman sa telepono bago pa ako lumabas ng kwarto ng gabing yun. Iyak po ako ng iyak sa bisig ni Tito Armand. Panay naman po ang hingi ni Mami ng tawad sa akin para sa pagpapapasok niya kay Jenny sa buhay namin. Sinubukan po naming ipablatter noon si Jenny at nagsampa rin kami ng kaso sa kanya. Ang nakapagtataka lang po talaga, lumabas po sa imbestigasyon ng mga pulis na matagal na raw patay ang babaeng may ganong itsura at nagngangalang Jenny. Isa raw siyang dating volunteer sa simbahan, pero nang mamatay daw po ang asawa nito sa sakit, nabaliw daw ito hanggang sa nagpakamatay siya. Tumalon sa ilog na malapit lang sa tinitirhan namin noon. Hanggang ngayon nga po, sobrang laking misteryo pa rin ng karanasan namin yon para sa amin ni Mami. Ilang taon din po ang inabot bago kami tuluyang nakarecover sa nangyari. Hindi ko rin naman po sinisisi si Mami dahil naiintindihan ko po ang pinagdadaanan niya. Although, dahil sa trauma, ay kinailangan pa po naming tumira sa ibang bansa. Gamit ang perang iniwan sa amin ni Daddy. Laking pasasalamat ko na lang talaga at hindi rin kami pinabayaan ni Tito Armand na ngayon ay stepfather ko na. Hindi niya kami iniwan sa mga oras na yon, kaya eventually ay napauo niya rin si Mami. At ngayon ay almost 4 years na rin silang kasal. Anyway, sa lahat ng makikinig sa kwentong ito, sana po ay magpakatatag tayo kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ngayon. Huwag po sana nating hayaang pahinain ng mga pagsubok ang pananampalataya natin. Dahil madalas ay ito po ang ginagamit ng masamang loob para magawa nila tayo ng hindi maganda. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat din po sa kwentong Takip Silim para sa pagbigay daan at pagkakataon na maibahagi ko ang kwentong ito. Sa ngayon ay dito na po nagtatapos ang kwento ko tungkol sa Santa Santitang si Jenny. Hiling ko lang kung nasaan man siya ngayon, sana ay nakawala na rin siya sa bulong ng mga demonyong sinasabi niya sa amin. Sana po ay wala na rin siyang ibang nabiktima pa. Yun lamang po. Gumagalang, Catherine. Ito na ang pinakahihintay ng lahat na taga-subaybay, ang mabati sila. Kaya ngayon naman, mga ka-Katie, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to
Krisa Fenis, Aisal Hano, Athena Lee, I'm Indomitable, Colit Chanel, Lani Gagarin, Edin Joy Narciso, Balonges, Gamerboy PH, Iris Tuason. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Iris Tuason at Darren Navi. Sabi ni Iris, always listener here from San Pedro, Laguna. Sarap makinig sa Katie. The best mga narrators at mga umaarte dito way back for 90s horror. Friday, everyone. Sabi din ni Dara, sobrang enjoy po talaga sa pakikinig, lalo kapag nagpaplansa ako o nagluluto. Hindi ko nararamdaman ang pagod ko dahil nakakawala ng pagod ang pakikinig dito sa ating paboritong channel, ang kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot. More stories to come, so madami po kaming mapapakinggan. God bless you all. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plupino, nagpapasalamat.